Maddie's point of view. Anong pinagsasasabi mo? Hibang na ata tong lalaking to. What I meant is we can get married to each other and we will both take care of Charles. No. Why? Ew. Nagulat naman siya sa naging reaction ko. Ayoko. Nakakadiri. Ayoko. Umalis ka na. Nakakadiri ka. Pumasok na ako sa bahay at sinara ang pinto. Ngayon lang ako hihiling. Sana may pasok ako sa trabaho ngayon. Ayokong binabalikan ako ng lalaking yun. Tama nga ako. Gusto niya lang makuha si Charles para sa pera. Kung ako lang ang magdedesisyon, ayoko talaga. Di ko ibibigay si Charles sa kanya pero si Charles, kailangan niya ng tatay. Aminin ko man o hindi, di ako marunong magpalaki ng bata. Tingnan mo nga yung si Charles, ibang-iba sa mga bata. Kailangan ni Charles ng ama. Kasi di ako marunong magpalaki sa sarili kong anak. Alam ko yon, okay? Kahit na ganon si Charles, kahit na naiinis ako sa kanya, ayoko pa rin mawalay sa tabi ng batang yon. Sino yun? Tanong ni Papa galing siya sa kwarto niya. Wala lang pa. Sagot ko na lang. Nanliit ang mata niya na para bang hindi niya ako pinaniniwalaan. Okay. Tatay ni Charles, ayos na? Oh, di ka magugulat? Alam ko naman kasi na pupunta talaga yon at hahanapin niya ang anak niya. Sean's point of view. You can't just walk there and ask her to marry you, idiot. Sita sa akin ni Luis. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari kanina sa bahay ni Maddie. I know, but we must pursue her. We can't pursue her if we don't have the money. Singit naman ni Lucas. We still have savings, right? I gave it to Sean. So, he can have a bodyguard at that place. What? Slums are very dangerous places, Luis. I will not take the risk. What will happen now? Wala na tayong pambayad kay Maddie. You don't need to do that. Tigil ko sa kanila. She doesn't need that. I mean, she will never take the money if you pay for her. What do you mean by that? It's like she's selling her son, idiot. Saad naman ni Lucas. Yeah, right. Paano kung hatian natin siya sa mana? Malaki naman yun, di ba? Sa sumunod na araw, ay bumalik kami sa bahay ni Maddie. Without bodyguards this time. Wala na kaming pera pambayad ng bodyguards. It's Sunday, so Charles is there too. At na naman kayo nandito? Walang kangiti-ngiti niyang tanong. You know, to see Charles. To see Charles or to take Charles? You know, that we can do both, right? Seryosong sabi naman ni Lucas sa tabi ko. We can take Charles with us anytime we want. We can also take him forever. So, you will never see him again. Sinamaan naman ang tingin ni Maddie sa Lucas. Stupid. You choose, Miss Esteban. We're just waiting. Lucas, this isn't what we talk about. Bulong ko kay Lucas. So, you will force me? Is that it? You will forcefully take my son with you? Matapang si Maddie at kahit na mabilis lang iyon, nakita ko ang pag-aalala sa mata niya. Yeah, if that's the only way. Kayong mayayaman? Ang sakim niyo talaga, no? Magkasing edad lang tayo, tama ba? Tumaas ang isang kilay niya. Sa edad at sa yaman ng pamilya niyo, alam kong nakapagtapos naman kayo, di ba? Gamitin niyo kaya yun para makapagtrabaho at makahanap ng pera. Hindi yung pipilitin niyo ang anak ko na pumunta sa inyo para makuha ang mana ng lolo niyo. Nalaki ang mata ng mga pinsan ko at napatingin sa akin. You told her that? I don't wanna lie. Saad ko. And she figured it out. It's not his fault. Don't blame him. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Kasalanan ba niya na napakatalino ko? Sabay ngisi niya na parang nang aasar. Ice cream! Ice cream! Napatingin ako sa mano na nagtitinda ng ice cream. They also have ice cream? I never thought the poor can afford ice cream too. Sabi ni Luis sa tabi ko. Mama! Mama! Lumabas naman si Charles sa bahay at hinila ang damit ni Maddie. Bilhan mo ko. Sige na. Sige na. Wala akong pera. Saad ni Maddie na naka-poker face. Huminga ka sa lolo mo. Wala siyang pera eh. Eh di wala. May magagawa ba tayo? Mama naman eh. Sige ka. Iiyak ako. Nanlaki ang mata ni Maddie sa sinabi ni Charles at sinamaan nito ng tingin. Sige, umiyak ka. Sa labas ka matutulog mamaya. Iiyak talaga ako. Di naman mukhang iiyak si Charles. Subukan mo. Palalayasan kita. Iiyak na talaga ako. Ito 50 pesos.
Sabat naman ni Luis na nakangiti kay Charles. Nagulat si Charles sa sinabi ni Luis at agad ng liit ang mga mata. May kailangan ka sa akin? Wala naman. Imposible. Meron kang gusto na makuha sa akin kaya binibigyan mo ko ng pera. Pasensya na pare, di ko binibigay ang brief ko. I don't need your brief. Sabay tawa ni Luis. He really looks like you, Sean. Ma, may alien na napadpad rito. Bulong ni Charles at nagtago pa sa likuran ni Maddie. Nawala naman ang ngiti ni Luis. Mukha ba akong alien? Mukhang maiiyak na siya. Lucas, mukha ba akong alien? Hindi naman, mukha ka lang Shokoy. He can't understand English, that's why. Sabi ko na lang, ganun ba? Pinahid naman niya ang fake niyang luha at tumingin sa akin. Ba't di mo sinabi agad? Nagmukha akong tanga sa harap ng bata. Sigaw niya sa akin. Wag mo nga siyang sigawan. Pagtatanggol naman sa akin ni Lucas. Lucas, brother, mas kinakampihan mo na siya ngayon? How dare you? Si Mamang Lollipop. Napatingin kami kay Charles. Tinuturo niya si Lucas. Ma, siya yung sinabi ko na nagbigay sa akin ng lollipop. Di ba sabi ko sa'yo? Huwag ka makikipag-usap sa di mo kilala. Pero binayaran niya naman ako ng candy, kapalit ng ilang katanungan. Bumuga ng hangin si Maddie at binalik sa amin ng tingin. Bumalik na ang matapang niya mukha. Umalis na kayo. Lumapit siya kay Luis at kinuha ang 50 pesos na nasa kamay nito. Salamat. Inabot naman niya ito kay Charles. Ito bili ka na. Maddie's point of view. Kumakain kami ng ice cream sa sala habang nanonood ng teleserye sa TV. Bigla namang may kumatok sa pinto. Dahil ako malapit sa pinto, ay binuksan ko yon. Anong ginagawa nyo? Please, let us in. This is an emergency. Nakaalalay si Lucas at Sean sa isang lalaki na kasama nila. Agad kong binuksan na malaki ang pinto at pinapasok sila. Inilatag nila yung lalaki sa sofa. It's hurt so much. I could just die. Sabay iyak nung lalaki. Ano nangyari? Nasaktan ba siya? Nasaksak? Wala naman ako nakikitang dugo. I can't take this anymore. I wanna die. I wanna die. Luis, let's calm down, okay? Breathe in and breathe out. Listen to me, okay? Kinalma siya ni Lucas. Hinawakan ko naman si Sean. What happened? Is he hurt? Where? Natamaan ba siya? He's hurt, but not physically. Nasasaktan siya kasi nagdumating kami sa kotse niya, wala na ang gulong, side mirror at gamit sa loob. Nabitiwan ko naman si Sean at nakahinga ako na maluwag. Akala ko naman kung ano na. That's my car! Ay, my baby, she's gone! Pasalamat na lang kayo dahil hindi kayo nasaksak. Singit naman ni Papa na di ko napansin na nandito na pala sa sala. Magandang tanghali po. Bati ni Sean. Pasensya na sa nangyari. Laging nangyayari ang ganyan dito, pare. Singit naman ni Charles habang nakatingin kay Sean. Minsan nga, ninanakawan ako ng brief. Sino kaya yun? Sabay tingin sa akin ni Charles na para bang ako ang nagnakaw sa brief niya. Hindi ako nagnakaw ng brief mo, okay? Naliit naman ang mata niya. Paano mo nalaman na nawawala? Kasi ako naglalabat, sinabi mo. Kahina-hinala. This kid? May nagnanakaw rito? Tanong ni Sean. Oo, normal na yun dito pero imposibleng may magnakaw sa brief ni Charles. Nagtatanga-tangahan lang si Charles. Parinig ko kay Charles. Ako bang pinariringgan mo? Ninakaw yun, okay? Baka alam mo, baka ikaw nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Hindi ko nga magagamit yun. Baka ninakaw mo yun dahil meron ka pang isang anak na di mo sinasabi sa akin. Pinaikutan ko na lang siya ng mata. Huwag ka mag-alala, pare. Lumapit si Charles kay Luis. Mas maganda na nga ito Nailigtas mo pa kasi sarili mo. Umiyak ka nilang kapag nagsaksak ka na. Charles! Agad namang niyakap ni Luis si Charles. Charles! Charles! Saksakan? This is a dangerous place for Charles, Maddie. Nag-aalalang saad ni Sean habang nakatingin kay Charles. Napangiti naman ako. That's what I wanna see. I wanna know if he really cares about his son, not for money. I know he's a good man. I'm just surprised he's here. That's all. Paano kaya kung isama kita? Iaalis ka namin rito. Sama ka sa amin? Tanong ni Luis kay Charles. Narinig ko ang pagsinghap ni Papa sa kusina. Luis, ano ka ba? Sita ni Sean. Napabuga naman ako ng hangin. Sean, can we talk for a sec? Hinila ko naman siya papunta sa labas ng bahay. Hey, I'm sorry about what Luis said.
No, it's okay. I also been thinking these past few days, may karapatan ka sa bata. Sabay tango ko. Ayoko mapunta sa punto na kunin mo siya sa akin at di mo na ibabalik. You won't do that, right? No, of course not. You're his mother. I will never. Hinawakan ko siya sa balikat. Listen, pwede mong dalhin si Charles sa'yo. Nanlaki ang mata niya at napangiti siya. Really? Tumango naman ako. In two conditions. Ano? Kailangang si Charles na ang magdesisyon nun, okay? Kung sasama siya sa'yo o hindi. Tumango-tango naman siya. At kung sasama siya, dapat sasama rin ako. Natigilan naman siya. So, you're saying yes to my proposal of marriage? Nag-init naman ang pisngi ko sa sinabi niya. No, of course not. That's the last thing I wanna do, okay? I will never marry a rich man. Gawin mo akong kasambahay sa bahay niyo. Yun lang para matignan-tingnan ko si Charles. But what about your father? We've discussed this. He already knows what to do. He needs to let go of Charles for a while. Pero paano kung hanapin ni Lolo ang ina ng anak ko? Do you think your Lolo will be happy if he finds out that the mother of your child is a commoner? Natigilan naman siya. I really know how a rich man's mind works. So, what will I tell him? Just tell him that the mother died or the mother doesn't want to be part of your family, or you pay the mother to give her the son to you. Parang pinapasama mo naman kaming mayayaman sa explanation mo. The point is, I don't want to have a connection to rich people like you. Sabi ko at pumasok na sa bahay. Nakita ko si Charles na nakikipag-usap kay Luis at Lucas. Charles, gusto mo bang sumama sa kanila? Sa bahay nila? Sa bahay ng tatay mo? Tanong ko sa kanya. Huh? Ngayon? Agad-agad? Gulat na tanong ni Sean. Your lolo is dying, right? Kailangan na niya makita ang apo sa tuhod niya. How did you know that he was dying? It's so obvious. Napatingin naman si Charles kay Luis at Lucas. Tumango naman sila na para bang sinasabing umuo siya. Ayos na ako rito. Sabay ngising ni Charles. What? So, he really doesn't wanna. Rinig ko ang lungkot sa boses ni Sean. Napangiti naman ako sa cuteness ng boses niya. Charles, itong lalaking ito? Turo ko kay Sean. Tatay mo siya. Gusto mong sumama sa kanya? Di ko kailangan ng tatay, may lolo ako. Proud na sabi niya, natahimik naman sila. Thank you for doing this to us. Pulong ni Sean, ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Mag-walk out sana siya nang hawakan ko siya sa kamay para pigilan siya. Charles, itong lalaking ito, tatay mo siya. Bibigyan ka niya ng 100, basta sumama ka lang sa kanya. Sabay, ngiti ko. Sige ba? Sagot naman ni Charles. John's point of view. Are you sure about this? Nag-aalilang tanong ko kay Maddie habang inaayos niya ang gamit ni Charles para sa pag-alis namin ngayon. You are the one who wants to take him, so don't feel guilty about it. Sagot niya. Buy him more clothes, okay? Okay. Here. Binigay niya ang bag na Benton sa akin. Nasa loob nun ang gamit ni Charles. Sigurado ka bang ayaw mong sumabay sa amin? Oo, maghihinala ang mga kasama mo sa bahay kapag nagsabay kami ni Charles. Tumango naman ako. Lumabas na siya ng kwarto kaya lumabas na rin ako. Nakita ko naman ang tatay niyang nanonood lang sa amin habang hinihahanda namin si Charles. Pasensya na sir sa nangyayari. Sabay lapit ko sa kanya. Ayos lang. Alam ko naman na darating ang araw na ito. Di ko lang akalain na agad-agad. I'm very sorry. Sincero kong paumanhin. Ayos lang bata. Alagaan mo na lang apo ko. You can visit him every weekend. Hindi na. Di rin naman siya magtatagal sa inyo. Nagulat ako sa sinabi niya. Seryoso siyang tumingin sa akin. Nakaramdam ako ng takot sa kanya. Maya't maya, di mo na lang mapapansin na aalis na si Charles sa inyo. Pinalik niya ang tingin kay Maddie at Charles na nag-uusap. Nandoon si Maddie kaya di ako mag-aalala. Ngunit kapag nalagay mo sa kapahamakan si Charles, huwag ka nang magtatangkang hanapin sila ulit. Sabay punta niya sa isang kwarto. Napalunok naman ako. I will never put them in danger, especially Charles. He's my son. I'll protect him. He's ready, saad ni Luis. Tumango naman ako. Halika na. Sabay tingin ko kay Charles. Saan ang 100 ko? Kinuha ko ang wallet ko at binigyan siya ng 1,000. Wow! Blue! Tinanggap niya ito at tumingin kay Maddie. Oh, pambili mo ng goto. Sabay abot niya kay Maddie sa pera. Nagulat ako sa ginawa niya. Bata siya. He should think of himself but this is not what I'm seeing. Why would he give the money to his mother? Kung ako si Charles, I would never give the money.
It's mine after all, unless if my mother wants to keep it for my future. Salamat. Sabay ngiti ni Maddie. Huwag kang makulit dun ha. Sundin mo sinasabi na nakakatanda. Kapag binayaran nila ako, pagpuputol niya sa nanay niya, mukha ka talagang pera. Saad naman ni Maddie. Paalam na. Ang pinag-usapan natin ha. Oo na, akong bahala. So, ito ang bahay ko? Nabahay mo na rin? Sabay ngiti ko sa kanya. Wow, ang ganda naman at ang laki. Tumingin siya sa akin. Di halata sa'yo mukha ka kasing mahirap. Sabi niya sabay pasok sa loob. Iniwan pa niya sapatos niya sa labas. Tumingin naman ako sa likuran at nandoon ang magkapatid na hinihingal. Ayoko na pumunta sa squatter. Pagkatapos nilang katayin ng kotse ko, ipapapulis ko sila. I never tried paying for a ride. It's a new experience. Saad naman ni Lucas. Lucas, my car! Bumuga na lang ako ng hangin. We should go inside. Sabi ko na lang at pinulot ang sapatos ni Charles na iniwan niya sa pinto bago ako pumasok. Sino kang bata ka? Umalis ka nga rito. Bahol ka rito, alis! Rinig kong sigaw ni Manang Susan mula sa kusina. Lumabas si Charles sa kusina habang sumisigaw at agad na tumakbo papunta sa akin. Bruha! May bruha! Sabay tago niya sa likuran ko. Sinong bruha? Ikaw bata ka? Sino ka ba sa tingin mo? Nasa harapan ko na si Manang Susan. Nagulat naman siya na makita ko at ngumiti rin agad. Sir, kamusta sir? Kumain na kayo? Pasensya na sa bata sir ha? Di ko kilala yan sir. Di ko talaga kilala. Pumasok lang siya rito nang walang paalam. Tiningnan niya si Charles. Wala ka bang magulang ha? Di ba sila marunong dumisiplina sa'yo? Nalaki ang mata ko sa sinabi niya. Di ko alam anong magiging reaksyon. Para akong nainsulto at naawa para kay Charles. Kasalanan ko ba? Umusbong din ang galit ko. Ito ba ang dapat kong maramdaman? Ganito ba? Normal lang ba ang galit? Ito ba ang dapat kong mararamdaman? Di ko alam ang emosyon ko ngayon. Halo-halo na. Kasalanan ko ba ito? Kasi wala ako sa tabi ng bata habang lumalaki siya? Napatingin ako kay Charles. Nakita ko ang takot sa mata niya kaya agad akong lumuhod sa harapan niya at hinawakan ang mukha niya. Ayos ka lang? Nag-aalala kong tanong. Tumango naman siya at bigla nilang akong niyakap. Gusto ko nang makita si Mama. Bulong niya. Di ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Lungkot para sa kanya o selos. Dahil nandito naman ako Niyakap ko siya at kinarga. This is the first time I held a child. My child, it makes me happy. Kakaiba ang bata na ito. Wala pang 2 oras na magkasama kami pero nailabas ko na ang iba't ibang emosyon ko at dahil yun sa kanya. I smiled at myself. I can hold him forever. Hey, stop that, man. You're creepy. You're smiling like an idiot. Singit naman ni Luis na di ko na malaya na nandito na pala sa harap ko. I'm just happy. Happy? That face? Are you kidding me? Tiningnan naman niya si Manang Susan. Manang, handa ka ng pagkain para sa aming 3. At teka, pumunta naman siya sa likuran ko kung saan ang mukha ni Charles. Ano gusto mong kainin, puding? Malambing na tanong ni Charles. Sinong puding? Rinig kong tanong ni Charles na nakapagpatawa sa akin. Ginugutom mo kaibigan ko, pare. Akala niya ata puding ako. Bumulong ni Charles. Ano gusto mong kainin? Ako na lang nagtanong. Goto. Goto? Walang goto dito Ano ba yung goto? Sige, kahit ano na lang, sagot niya. Manang, magluto ko ng fried chicken para sa kanya. Utos ko at pumunta na sa 2nd floor ng bahay. Binuksan ko ang isang guest room. Dito ang kwarto mo. Nilatag ko sa kama niya ang bag niya na Ben 10. Nilagay ko naman sa ilalim ng kama ang sapatos niya. Ang laki naman, komento niya. Nagustuhan mo? Pwede kong padagdagan ng dekorasyon. Gusto mo ng Ben 10, tama? Pwede tayong bumili. Paano kaya kung yung pera mo pambili ng dekorasyon ay ibigay mo na lang sa akin? Mas maganda yun, tama? Sabay ngiti niya at taas baba pa ng kilay. Napakamot naman ako ng ulo. Pwede naman. Bigyan kita ng pera tapos bumili tayo ng dekorasyon. Sige ba, mas magandang ideya yan. Does Tita Sylvia knows about Charles? Tanong ni Lucas habang kumakain kami. Kailangan mo ng tulong? Nag-aalala kong tanong kay Charles baka di siya marunong kumain. Baka kailangan niya ng alalay ko. Kuha ko na to, akin na. Agad niyang kinuha ang fried chicken at kinain yon. Napangiti naman ako habang pinapanood siyang kumain. Ito ang unang beses na nakita ko siyang kumain. Sean! Ha? Napatingin ako kay Lucas. Alam ba ni Tito at Tita ang tungkol kay Charles? No. Why? You didn't tell them?
Tanong naman ni Luis. I didn't. Should I tell them? Of course. Sabay nilang sigaw. Napalunok naman ako. Uminom ako ng tubig. Kailangan ba? Mukhang nakakagulat kasi. Kinakabahan akong sabihin. You should tell them. Tomorrow, we will bring Charles to see Lolo. Agad naman akong napailing. I promised Maddie that she will be there. Dapat kung saan ang punta ni Charles ay nandoon rin siya. Then, okay, after Maddie's here. Saad ni Lucas. Tumingin naman siya sa orasan niya at naging seryoso. I have to go. What? Where? Agad na tanong ni Luis. To see someone. You didn't tell me about this. Where are you going? When are you coming back? Who's with you? Di siya pinansin ni Lucas. Bye, kiddo. Hinalikan ni Lucas si Charles sa noo bago siya umalis na di sinasagot ni Luis. Di naman maipinta ang mukha ni Luis. Luis, you look like you've been cheating on me. How could he do this to me? He didn't say anything to me about this. Luis, Lucas is a big now. He's a man that has a fiancée. You mean it's his fiancée he wants to see? But he said he doesn't like her. Why left? Why not tell me? Luis, you look like a paranoid girlfriend. Will you chill out? Calm down, okay? This guy, it's like he's in love with his brother or something. May brother complex ata. I have to know. Bigla siyang tumayo at umalis. What? Tumingin na lang ako kay Charles na nasa lamesa na ngayon nakaupo habang kumakain. Dito ka muna, babalik ako agad. I have to tell Mom and Dad about this. Pumunta ako sa garden at tinawagan si Mom at Dad. Walang sumagot kahit ni isa sa kanila. Bumalik ako sa dining room at nandoon sila. Gulat na nakatingin kay Charles na natigil rin sa pagkain at nakatingin sa kanila. Promise, di ako magnanakaw, sabi ni Charles. Napatingin naman si Mom sa akin at bigla siyang nahimatay. Nasalo naman siya ni Dad. What's the meaning of this? Who's that boy? Why does he look exactly like when you are younger? Kalit na tanong ni Dad. Nasa kwarto nila ako ngayon. Dito niya dinala si Mom pagkatapos nitong mahimatay at ngayon, nagising na si Mom. I know you have an idea. Saad ko. No, Sean. That kid is already 4 or 5, I think. It's impossible that kid is your... He can't tell it without telling us, right? Dad, you're right. Charles is my son. He's already 5 years old. I just found out about him recently. Lalaki ang mata nila sa gulat. Sean, I know, you have a lot of questions. Dominate, Sean. Natigil ako na maramdaman ng galit ni Dad. Who's his mother? She doesn't want to get involved in our family, so she wants to keep her identity a secret. Sean, please accept him. He's my child. Sean, di natin alam kung saan galing ang batang yan at kung sinong nanay niya. Paano kung may nakakahawang sakit yung nanay tapos naipasa sa anak? Saad naman ni Mama. I know what she meant about the nakakahawang sakit. Your mother has a point, son. What if that woman only wants to use the child to take our money, huh? Impossible. Kilala ko siya. Talaga? Sino siya? Saan siya nakatira? I can tell your identity. Where did you find that woman, Sean? Answer us. Kalit na tanong ni Dad. We met at the bar, okay? It's only a one-night stand. Paano kung plinano niya to? Na magpaanak sa'yo? You are famous, Sean. You know that. Everyone knows you. Maybe that woman has taken advantage of you? Napailing na lang ako. This doesn't make any sense. Please, just accept my child. Wala na akong ibang hiling. Yun lang. We can't. Lalaki ang mata ko sa sinabi ni Mom. What? I think I misheard it. Sean, it's a disgrace to have a child without a mother. What? Di ko sila maintindihan. Pagtatanwanan ka ng mga tao, paano kung maikasal ka na? Di nila tatanggapin yung bata. Nagtiimbagang naman ako. So you won't accept my child? You should take where did you get that boy, Sean? Di ko alam pero ito ata ang unang beses na nakaramdam ako ng sobrang galit sa mga magulang ko. I won't ask for anything, just accept him. Kalma kong saad. Pinipigilan ko ang galit ko na mailabas. You are going to marry Rachel. You remember her, right? Rachel Cruz. Why would I obey you? Malamig kong tanong sa kanila. Nagulat sila sa sinabi ko. Magugulat talaga sila. Wala pa akong natatanggihan ng utos nila. Ito lang. I think I'm old enough to decide my future.
I can only see only one future, the future with my son by my side. It's your choice if you want to be part of it. Umalis ako sa kwarto nila.